Annyeonghaseyo mga Chingu. Ako po si Japex, isang APS worker dito sa South Korea. At gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang proseso ng pag-apply dito bilang isang factory worker. Ang pag-apply po sa Korea bilang isang factory worker ay sa PUEA. Tanging sa PUEA lamang po nag-a-apply. Wala na pong ibang agency o ibang tao na nagsasabi na manghihingi ng ganitong halaga at makakaalis papuntang Korea. Wala pong ganoon. Tanging sa PUA lang po nag-a-apply papuntang South Korea. Ang gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Korea ay may kasunduan. Kung kaya wala po siyang placement fee. Ito po yung mga qualifications. Edad 18 hanggang 38 years old. Hindi nahatulan ng pagkabilanggo o mas mabigat na parusa. Walang record ng deportasyon mula sa Korea o yung mga nag-TNT. Hindi ipinagbabawal na umalis sa sariling bansa. Hindi colorblind. Yung mga colorblind po dyan, kung nagbabaka sakali po kayo na baka makakapasa, huwag nyo na pong ituloy dahil baka masayang lang. Kasi bawal po talaga yung colorblind. Pero yung malabo ang mata, palagay ko po ay okay lang dahil may mga nakasabay po ako na malalabo ang mata. Nakasalamin lang po sila pero nakapasa at nakapagtrabaho dito sa South Korea. Walang problema sa buto sa likod. Marami pong syempre nagbubuhat po dito ang kalimitan trabaho. Tsaka po yung mga putol na daliri, bawal po yun. Hindi nagkaroon ng tuberculosis or TB. Additional ko lang po, doon po sa mga hindi nakagraduate ng high school, ay pwede po kayong mag-apply dito sa South Korea. Basta huwag nyo lang po sasabihin na hindi kayo nakagraduate ng high school. Paggawa na lang po kayo ng diploma sa kung sakaring kailang ay pakita, may papakita po kayo. Hindi naman po sila mahigpit sa ganoong bagay. Importante po sa kanila ay may pasa nyo yung exam. Sa pag-apply po sa South Korea ay kailangan po ng passport. Kailangan po ay 1 taon pa po ang validity bago ang exam. So pag may passport na po kayo, gawa po kayo ng e-reg account or e-registration account. So po pala, yung pag-apply po sa South Korea ay hindi nyo na kailangang direktang magpunta sa PUEA. Ang pag-a-apply po ay sa website ng PUEA. Mag-aral na po kayo ng Korean language. Pwede pong mag-enroll kayo sa mga Korean language training center at pwede rin naman po ang self-study. Kung meron naman po kayong pera, mas maganda kung makapag-aral kayo sa mga training center na yan, para Korean language training center na yan, para mas matuturuan kayo ng ayos, kumbaga may nakatutok sa inyo. Pero piliin nyo rin yung mga school dahil may mga eskwelahan na hindi naman gaanong kagalingan din sa pagtuturo, kaya pipiliin nyo rin o maghahanap-hanap din kayo ng magtatanong kumbaga ng mga eskwelahan na mas magandang pasukan. At syempre yung gagabayan kayo sa mga proseso. Pwede rin naman po yung self-study. Kung wala po kayong kakayahan sa pagpapa-enroll sa Korean Language Training Center, pwede rin po yung self-study. Mag-upload po ako ng mga video sa channel na ito, yung mga aking pong kaunting natutunan sa Korean language. At saka po, hindi yun naman po require yung certification na sa katunayan ay nag-aral kayo sa Korean Language Training Center. Hindi po yun required. May mga nag-aral po sa Korean Language Training Center na hindi po nakapasa. May mga self-study na nakapasa. Kaya nasa sa tao po yun kung papaanong pag-aaral ang gagawin nyo sa Korean language. Kaya swertehan lang din po ang pag-exam. At isa pa po, dapat lagi po kayong update sa website ng PUEA at mag-join sa mga KLT groups dahil doon po nila i-announce kung may registration na para sa exam. Kaya lagi po kayong dapat update.
o join sa mga KLT group sa Facebook tulad ng mga kung ano man yung KLT ano na ba, KLT 18 o KLT 90, KLT, basta kung ano bang KLT yung mga darating, search nyo lang po sa Facebook at mag-join kayo sa group para makapag-share din sila ng mga update at saka yung mga natutunan nila sa Korean language. Malaking bagay po yun. At ganoon din po yung ginawa ko dati. Tapos pag nabalitaan nyo na nalalapit na yung registration ng exam, maganda na po kayo ng scan copy of passport at picture. Scan po yon ha. At bayad po sa exam. Mahigit 1,000 yung binayaran ko dati. Hindi naman siya mabot ng 2,000. Nagbayad din po ako sa online by Land Bank. Yung iba pupunta mismo sa Land Bank at doon sila nagbabayad. Ang importante po doon ay makuha nyo yung reference number dahil yun po yung gagamitin para ma-print ang test permit. Importante din po na dapat malakas yung internet ninyo pagka may registration na ng exam dahil marami po nagre-register. Minsan basta na lang mawawala yung site o bigla na lang titigil na sa kadamihan po nang nagre-register, kaya dapat malakas yung internet sa pagre-register. Yung mga nag-aral sa Korean Language Training Center, yung iba tinutulungan nila yung kanilang mga estudyante na makapag-register. Yun din po yung kagandahan sa mga nag-aral sa Korean Language Training Center. Tutulungan sila. Ganun po yung hanapin ninyong eskwelahan. Tapos pag nakapag-register na po kayo sa exam, hintayin nyo lang po ulit sa website ng PUEA yung schedule ng exam. Nakikita nyo po yung pangalan nyo doon, kung ano pong petsa kayo mag-exam, kung anong oras, at kung saan kayo mag-exam. First round is exam yung KLT, Korean Language Test. Kailangan maipasa nyo po yon dahil pag hindi nyo po naipasa, hindi nyo magagawa yung second round. Lahat ng makakapag-test sa second round ay yung nakapasa lang sa first round. Sa second round po ay competency test at saka skill test. Sa competency test po ay magpapasa lamang po kayo ng work experience, mga training certificates, etc. na may kinalaman sa manufacturing industry. Kung wala naman po kayong work experience or mga training certificate, okay lang din po yon. Nga lang wala kayong points. Then yung isa, skill test, nahati po sa tatlong part: physical, basic test, at saka interview. Sa physical, hand grip at back muscle strength. Sa basic test, pipili ka kung assembly, join o measure. Pinili ko yung dati yung assembly. Nagpihit ng tornilyo at saka yung mga stick nilagay sa mga butas. Para sa akin parang madali naman, basta pag-aralan lang ng mabuti. Meron naman sa website ng ng PUEA. Ilalagay ko rin din po diyan sa baba yung link kung saan para magkaroon kayo ng guide kung ano ba yung mga to. Then pantatlo, interview. Yun naman, saan yung Korean language skills nyo sa pagsasalita. Pero may sample, may guide din po doon sa PUEA website. Sa ulihin nyo lang po yung mga tanong at sagot doon dahil yun din po yung itatanong sa interview. At naranasan ko po yun nung ako in-interview. Yung tinanong sa akin ay yung sinaulo ko doon sa PUEA website ng mga tanong. Yung score po sa first round at sa second round na i-add para mapasama sa listahan ng mga nakapasa kung ano po yung total. Then pag nakapasa po kayo sa exam, magme-medical na po kayo. Bukod po yung medical ng tuberculosis, 2 hospital lang po ang inyong pupuntahan. Ang isa ay sa Makati Medical Center at ang isa ay sa St. Luke's Medical Center sa Global City, Taguig. Then pasa nyo sa PUEA. Pag naipasa nyo na, gawa na kayo ng EPS account o saan nyo makikita yung napaprocess na ba yung inyong papel, yung inyong application, kung na-send na sa Korea
or kung may employer na ba, mga ganun, o may kontrata. Yun po yung makikita nyo sa EPS account ninyo. Ilalagay ko rin po yung link dyan sa my description sa baba. At sana po ay makapasa kayong lahat at makapagtrabaho dito sa South Korea. And please subscribe to my channel and click the bell na rin dyan sa baba para ma-update po kayo kung may bago akong video. Maraming pong salamat and God bless po sa ating lahat.